Yes, welcome everyone. Miss Amy, Irish, Angel, Angelica, Miss Apple, Erin, Jerly, iPhone lang yung pangalan dito, Isa, Janelle, Ma'am Riza, Lon, Lovely, Mayan, Nami, Sir Raymond, Roger, Sheila, Stella, Valerie, and Miss Venice. Tama ba Miss Venice sa'yo yung Florence, no? Na business manager? Miss Venice? Tama ba? Naririnig ako? Kanino nga yung Florence? Good eve. Hindi ako naka-attend kagabi, walang net kami. Pwede nyo naman ma-access yung dashboard ninyo, sir. Roger, no? Nasa email ninyo yung instructions on how you can be able to access the recordings. Okay? Andun po yung instructions para ma-access ninyo po yung recordings. Kung hindi kayo nakaabot ng day 1 tsaka day 2. Okay, Dukes. Alright, so simulan na natin to, 7:30. Since hindi tayo magpapa-Filipino time, agad-agad na agad. Okay. Nagawan mo na ba, Miss Venice, ng logo? Kung hindi pa, gawa natin yung logo ng yung page mo. Recording na tayo, no? So, okay. Perfect. So, okay, let me quickly share my screen. Hindi pa. Okay, sige. Gawa na natin ng temporary logo para mabilis tayo. Okay, temporary lang. Temporary logo lang. Ano ba to? Flower shop? Switch ko up. Flower shop ba to, Miss Venice? Or ano ba to? I'm not sure kung ano yung business mo. No, no po. Items lang. Ano pong items? So, pupunta tayo ng Canva. Tapos, pet accessories, pero Florence. Okay. Florence shop. Sige. Okay, sa Canva, name mo ng anak mo. Okay, good. Sa Canva, gawa lang tayo ng temporary logo. Type mo lang dito, logo. Okay, logo pet. Logo. Ayan, ito muna. Ito muna gamitin natin. Customize this template. Okay, alin yung gusto mo dito? Nasa taas, nasa baba? Ano ka na mamimili? Sige. Florence logo. Okay? Since ako yung nagde-demo, so ako'y masusunod. Okay, Miss Venice. So, umuha ka na lang dyan. Okay, so babalik tayo dito sa pages. Okay? Then, pupunta tayo sa view page. Then, usually, pupunta tayo ng ito, yung logo niya. Teka. Tayo ng Meta Business Suite. Meta Business Suite. Tapos, click natin to, edit page. Napunta ulit ako dito. Teka. Switch muna natin siguro. Use page. Yun, okay. Kaya pala hindi nakaano. So, isi-switch mo lang. Okay, tapos itong camera na to, lagyan natin ng profile pic, upload photo, downloads, Florence logo. Okay, save. Tapos, cover photo, gawa lang tayo.
Sa cover photo, ang ginagamit kong ano is yung presentation, itong 16:9. No, presentation. Tapos type lang ako dito, pet shop. Yan. Hanap lang ako dito kahit ano. So, ito muna siguro. Okay, Florence shop. Tapos 120, liitan lang natin para yan, delete natin yung iba. Bahala ka na mag-ano nito, Miss Venice. Mag-ayos later on. Tapos, Florence shop, cover, photo, share, download. Ito change natin into PNG. Then download. Intentional guys yung ano yung paggawa ko kasi medyo mabilis. Talagang intentional 'yon kasi kapag hindi ko ginawa 'yon, mauubusan tayo ng oras ulit. So add cover photo, upload photo, downloads, pasok mo diyan dito. Tapos pwede mong i-drag to reposition. Okay, pwede mo i-gano'n. Okay, and then save changes. Tapos meron pa tayong gagawing isa. 'Pag na-publish na 'yon, pupunta ka dito sa settings and privacy. Settings. Tapos pupunta ka sa page details. Tapos, mali. Back muna ako. Tama ba yung gawa ko? So, settings and privacy. Settings. Tapos, I believe page setup if I'm not mistaken. Tama. Page setup dito sa gilid. Tapos, kiklik mo tong view. Tapos, magsiset tayo ng username. Kasi ang username mo dito random eh. Hindi ka ano, tingnan mo tong page mo. Pag binuksan mo yung page mo, view page, yung slug nito tingnan mo to, random. Profile, PHP, ID, blah blah blah, etc. etc. May number, so random number siya. The reason why we come here para lagyan natin ng username. So Florence, pwede bang Florence shop as user ID? Not available. Florence shop PH, pwede siguro. Or dash PH. Ayun, available. Hindi rin eh. Eto, Florence shop PH. Okay ba sa'yo to, Miss Venice? Yung username na Florence PH. Carry lang. Okay, game. So, save changes. So, lalagay ko yung password ko. Wait lang. Kailangan yung mga page ninyo guys, no, kapag random pa yung yung page URL. So kailangan yung palitan yun. Sundan nyo lang yung ginawa ko dito ngayon. Okay. Natin. Pumasok yung password natin. Ayun, pumasok na. Okay. So now, nagpasok na yung password. I'm gonna share my screen again. Okay. If I were to go back sa page ni Miss Venice, kililik ko yung view page. Tingnan mo to. Hindi na siya random yung niya, yung slug. Slug ang tawag dito sa dulo. So facebook.com Florence shop PH. So hindi na siya random na page. Okay? Now we have the logo, we have the cover photo. Now nalagyan mo na ba to ng ng budget? Miss Venice, tingnan natin kung may budget na. Ayun, may 200 pesos na pala. Okay, so what I'm gonna do is okay, good. So day 1 na. What I'm gonna do is pupunta ako dito sa ad account. So ito yung business natin. Under your business, merong ad accounts which is this one.
And then what I'm gonna do is click Open in Ads Manager. Move ko lang to dito. Tapos magsi-set up na tayo ng campaign. Okay? So, the first thing that you need to do is click Create. And then, we were gonna be, since product yung sa'yo, Miss Venice, let's use sales, no? Kasi magbebenta ka ng products, if I'm not mistaken. O services ba to? So, kung products, let's use sales. Continue. Manual sales campaign. Products. Okay, sige. Manual sales campaign. Huwag nyo munang gagamitin yung Advantage Plus shopping campaign. No? Kasi we want to test the creatives first before you use Advantage shopping campaign. So manual sales campaign, continue. This is how I usually name this campaign. TOF underscore conversions underscore CTM sales underscore testing. Okay, dyan yung sa campaign name. Sa ad set name, kapag buong Pilipinas, PH underscore broad open audience -1. Okay. TOF stands for top of the funnel campaign, or pwede mo itong gawing cold audience, no? Pwede rin 'yon. Ibig sabihin first time kanilang makita sa social media. So we name it top of the funnel. Okay? And then middle of the funnel, and then bottom of the funnel, or tofu, mofu, bofu. All right? So dito sa ad set level, you're gonna head over dito sa baba. Just select performance goal na conversation. Okay na yan. Budget, 100 pesos. Tapos start date, August 4, mamayang madaling araw, tapos 12 midnight. Okay, bakit 12 midnight? Because we want to spread the budget across the 24-hour window. So for example, nag-launch ka ng campaign 12 midnight. Ito 12 p.m. Ibig sabihin, kapag nag-launch ka ng, let's say, 10 a.m. Midday, no? Na mismo yung 6 to 8 a.m. na window. Anong meron dito sa part na to? 6 to 8 a.m. Papasok sa trabaho yung mga tao. Nasaan yung kanilang atensyon? Nasa cellphone nila. Okay? So na mismo tong opportunity, window of opportunity. Kung nag-launch ka naman ng gabing-gabi, na mismo rin yung 6 to 8 p.m. na window. So halimbawa, nag-launch ka ng 10 p.m. ng gabi, na mismo tong window na to. Yung window na yan, pabalik. That's the reason why we want to put a start date at exactly 12 midnight. Para may spread out yung budget at hindi ka magkaroon ng parang, anong tawag dito? Yung result mo, akala mo walang nangyari, pero ang totoo, hindi mo na-maximize ng budget mo yung 24-hour window. Okay? So, second here, pagka-image, lalagyan mo IMG1, C1H1, or C1H1. Pag video, vid1. No? Yun yung sisimbolan mo. So, let's just, for this demo, image1, C1H1. Then, kung meron kang Instagram, just select your Instagram page. Kung wala, okay lang yan. Walang problema. Okay, and then, inside, dito sa baba, gagawa tayo ng temporary design. So, dito sa create design, custom size, 1080 by 1080. Yun po yung ating gagawing sukat. Okay? And then, for the sake of this demo, pupunta lang ako sa photos, tapos pet shop. Ano lang, ito. Ayan. For the sake of this demo lang, no? So, elements, tapos grades, i-move ko lang to. Yan, meron na tayong image. Okay. Some image 1. Yan, image 1. So, download ko lang to. Download. Then, meaning ng C1H1, Miss Erin, is copy 1, headline 1.
Okay? Magme-make sense na sa inyo pag na-publish na natin 'to. Si Miss Angel, hindi pala kami dapat kung what time mag-start, yun din ang end ng day. Preferably, Miss Angel, 12 midnight para mag-spread yung budget, no? So, para hindi naghahabol si Facebook na ubusin yung budget mo. Okay, add media, add image, then we're gonna upload the image. Punta tayo sa downloads. Ito, pasok natin to dito. Kasi 4 na campaign ang gagawin natin guys ngayon, kaya I'm trying to make it faster. Okay? Then, click mo yung next. And then, dito original muna. If you want 9x16, punta ka lang dito sa Canva. And then you put create design. Tapos search mo lang dito Reels or Story. Itong 1080 by 1920, pwede mong gawin to. Pwede mong gamitin. Vertical na siya. So, photos, yan, naka-vertical siya. Pwede mo siyang puntahan yung grids dito, tapos move mo lang tong image yun. Meron ka ng vertical. So, image 1.1 na yan. Okay, share. Download. Download as PNG. Okay, then download. Okay, and then what I'm gonna do is, babalik ako dito, tapos dito sa 9x16, i-replace ko lang siya. I-upload ko lang ulit ito, tapos download. Ayan, i-upload ko yung vertical. Okay, if you want guys, yung mga tanong ninyo, masagot mamaya, mamaya yun ipasok para hindi siya matabunan. So, click natin yung next. And then, ayan, so vertical na siya. So, next. Then, done. Okay, and then, lagay na tayo ng copy. Anong mga products ba to, Miss Venice? Okay? Sabi mo lang yung products yan, ano? Tapos dito sa conversation, click lang natin tong edit habang sinesend ni Miss Venice yung mga products niya. So, click mo lang tong edit. Tapos, pupunta ka dito sa baba, papangalanan mo tong broad chat flow 1.0. Okay? And then, ito. Pet accessories po like tumbler and pet ng pets. Okay, tumbler. So, halimbawa, please let us know how we can help you. Frequently asked questions. How much is the pet tumbler? Halimbawa. Okay, and then magkano tong pet tumbler? Let's say 500 pesos. Lalagay mo dyan. Isa-sample ko lang to, Miss Vinisa, yung 1.0, wag mo siyang gagamitin. Pag ang gagawin mo, i-duplicate mo ito, gagawin mo ng 2.0 para yung sequence mo ang gagamitin. Okay? So, ang mangyayari nun, how much is the pet tumbler? 500 pesos, kunyari. Tapos, do you offer, let's say, free shipping, mga ganon? Yes, we offer free shipping nationwide. Okay? Then, kung meron pang ibang questions, let's say for example, do you have, let's say, dog leash? Yan. Yes, we have, different dog leash you can choose from. You can choose from. Okay. Tapos list down mo na dito. Ikaw na bahala. Okay? Then, eto na siya. Lalabas na yan dito sa gilid. Itsura niyo. I-click niyo lang yung yung questions, then meron na siyang auto response. Okay, and then you click save. Ayan, yung template mo, broad chat flow 1.0. If you want to make changes, Miss Venice, ang gagawin mo lang is duplicate. And then, gagawin mo na tong 2.0.
and then you make the changes here. Kasi na-publish ko na to. Okay? So, meron na doon, and then, let's say, sa primary text naman, you can use ChatGPT. Okay? Sino pa bang hindi marunong mag-ChatGPT? Lahat na yata marunong mag-ChatGPT. So, for the sake of this demo, sabihin natin, write a compelling ad. I am selling pet accessories. Write a compelling ad copy for Florence, let's say pet shop. Ayan. Okay. Masyado tong broad, but hindi ko kasi alam yung ano mo, Miss Binice, kung ano yung product mo na yan. So for the sake of this demo, I'm just gonna copy this one. And then, lalagay ko siya dito. Kukunin ko na tong, gamitin ko na tong headline dito. Okay, tapos kung wala ka pa namang website, tanggalin mo muna yan. Okay, tapos may copy ka na, meron ka ng headline, and then meron ka ng sequence. So what I'm gonna do is publish this one. Okay. Okay, so na-publish na siya, meron na tayong isang campaign. So remove ko na tong Canva dito sa taas. Remove ko na rin to. Okay, meron na tayong isang campaign na scheduled na siya. Ngayon, ang gagawin ko, dahil nasa campaign level ako, pupunta ako ng ad set level. I-duplicate ko lang tong ad set na to. Okay, original campaign, duplicate. Tapos, dito na maglalagay na ako ng interest sa baba. Switch to original audience options. Use original audience. Tapos dito sa baba, type ko dito pet accessories kung meron. Pet supplies, ayan, pet food, pet supplies, pet store, ito pwede. So, ano ang minimum requirement ko? At least 2 million to 10 million na audience size. Pasok ba tong 7 million? Pasok. So, what I'm gonna do, just one interest, copy this interest, and then go back up, and then paste it here. Okay, so meron ka ng ad set name na pet store. So meron kang open audience one yung nasa yung ginawa mo nung una, meron ka na ngayong ad set na merong interest targeting. So what I'm gonna do is pupunta ako dito sa ad level, scroll down ako, and then duplicate ko ito. Lalagyan ko ito ng emoji. Okay, insert an emoji. Okay, smiley. Tapos dito, lalagyan ko ng, instead na broad chat flow, chat flow 1.0. Ibig sabihin po nun, itong chat flow na to gagamitin ko lang sa interest targeting. Tapos yung broad targeting, wala siyang emoji. Para alam ko, kapag merong nag-message dun sa page, alam ko kung saan galing. Kapag may emoji, alam kong galing sa interest targeting. Okay? So ang gagawin, pag walang emoji, galing siya sa broad. Ibig sabihin yung walang interest targeting, as in zero at all. Okay, what I'm gonna do is publish this. Okay? Yung ibang estudyante ko, ang ginagawa ganito. So pagka nandito na sa sa pet supplies, dito sa ad set na merong interest targeting, ang gagawin nila, pupunta sila doon sa Pili app, Facebook symbols. Tapos yung emoji, nasaan yung emoji? Yung smiley. Ito, smiley. Usually nilalagay nila dito. Dito sa dulo. Ayan, para alam nila kung anong emoji yung ginagamit dun sa campaign na 'yon.
Okay? I mean doon sa ad set na yun. So meron tayong dalawang ad set, isang broad open audience, tsaka isang mayroong interest. Okay? So that's the ang ibig sabihin ng TOF, top of the funnel campaign conversions, yung CTM, click to message. Okay, sales testing. Okay, lahat ng testing campaign mo dito siya manggagaling. Okay? So, okay, meron na tayong nagawang sales campaign. Usually, para hindi ako pabalik-balik doon sa pag-navigate ng Ads Manager, ang ginagawa ko, dinuduplicate ko itong browser. Right-click, duplicate. Okay? Then this time, we're gonna use a different campaign setup. Leads naman tayo. So, click create, leads, continue. Huwag niyong gagamitin itong recommended settings. Ito muna tayo sa manual leads campaign. Continue. Okay? Then, next thing na gagawin mo is eto. TOF conversions, CTM leads. Okay, yung mga high ticket products, ito yung gagamitin nyo, leads campaign. Okay? Conversion, CTM leads, testing. Alright? And then, punta ka ng ad set level. Ganun pa rin, PH, broad open audience 1. Tapos, instead na instant forms, pupunta ka sa Messenger. Okay, kasi kanina Messenger, di ba? Sorry, Messenger naman yon. So, dito, Messenger pero via lead generation ng Messenger. So, eto nagkukulay orange or pula. I-click mo lang yung view terms. Tapos, agree to terms and conditions. Para mawala yon. Tapos, makikita dito, you've accepted Meta's lead ad terms for this page. Okay, scroll down ka, palitan mo to ng 100 pesos. Tapos, August 4, 12 midnight. And then, pagdating mo dito sa ad level, lagay mo lang dito image 1, C1H1 ulit. Okay, tapos, hahanapan ka ni Facebook ng mag-create ka ng template. So, ang gagawin mo, click edit. Tapos, create new. Punta ka dito sa advanced and then lalagyan mo dito ng broad chat flow leads 1.0. Yan, pwede ganyan. Okay, tapos content, welcome message. So, usually tinatanggal ko to eh. Okay, para hindi masyadong mahaba. Tapos questions, depende sa'yo. Are you interested in our pet tumbler? Okay, and then answerable by yes or no. Kapag ka yes, question ang kasunod. Pag no, disqualified. Okay? So, ganito magiging itsura niya sa kanan. Tapos sa city, usually tinatanggal ko to kasi hindi naman kailangan yan. Tapos, depende kung kailangan mo siya sa, sa questions mo na kailangang masagot nila. So, lagay mo lang dun yun. So, we'd like to know how we can help you. Are you interested in our pet tumbler? Yes or no? Tapos, dito sa question, if you want to ask more questions, let's say, for example, user information, phone number. What is your correct phone number? Okay, and then wag mo tong i-check. Dapat ito naka-answer validation. Okay, wag mo siyang i-allow to skip kasi hindi niya sasagutin 'yon. Yung number niya automatically lalabas siya dito. Pipindutin niya na lang. Okay? Hindi niya na ita-type. Kung tama yung number na nilagay niya, automatically lalabas na yan in front of the user. Okay? Para answer validation, automatically diretso. Okay? Then, pwede ka mag-ask pa ng ibang question. Halimbawa, email. What is your correct email address? Yan, pwede yan. Tapos answer validation, huwag mong i-allow to skip. Okay? So, ang nangyayari na dito, pwede namang custom question answerable by any
answer na pwede nilang ilagay. Okay, completion message. Thanks for answering your question. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. Okay, and then disqualification message. Thanks for your interest, but it looks like we are not, it doesn't look we're a good fit this time. So, okay lang yun. Privacy policy. Ang ilalagay mo dito yung URL ng Facebook page mo. Okay, punta ka lang sa page mo, switch, yan, Florence Shop. Kunin mo lang yung URL sa taas, copy. Then, ito yung ilalagay mo doon. Kasi wala ka pa namang website. Okay? Now that you have the sequence, what I'm gonna do is click save. Tingnan mo natin kung tama yung ano natin. Broad chat flow. Okay, goods na tayo dito. Save. Got it? Yun, meron na tayong broad chat flow leads 1.0. Ang gagawin natin, lalagyan natin ulit dito yung ating image, add media. Ito, yung 1080 by 1080, lalagay natin. Tapos dito sa, si-switch natin to para yung vertical lang ilagay natin. Okay, and then click next. Done. Babalik ka dito sa iyong add level sa kabila. Ang gagawin mo is ka-copy paste mo na lang to. Okay, copy. And then, pupuntahan mo dito yung isang headline mo, copy, and then paste. Okay, and then that's it. Publish. CTM means click to message. Yes, tama po. TOF means top of the funnel. C1H1, that's copy 1, headline 1. Ito yung copy mo, Miss Floreda. Ito yung add copy mo. Ito yung ibig sabihin ng C1. Ito yung C1. Copy 1, headline 1. Kaya siya dito, C1H1. Tapos yung image, obviously, yung image mo. Image 1, ibig sabihin, unang image. Tapos kung mag-upload ka ng pangalawang image, di magiging image 2 na yon. Image 3, image 4, image 5, so on and so forth. Kung video naman, vid 1, vid 2, vid 3, vid 4, vid 5. So, ibig sabihin yung copy 1 na to, pag naggawa ka ng pangalawang variation nito, magiging C2 na to. C2. Tapos kung gumawa ka ng another variation ng headline mo, edi magiging H2 na yan. Gets? Alright, so meron na tayong CTM leads testing. Okay, leads. Kanina sales, ngayon naman leads. This time, mag-create naman ako ng click to call. Okay, pupunta pa rin ako ng leads. Okay, kiklik ko yung create button, leads, continue, manual leads campaign, continue. Then this time, TOF, conversions, click to call, testing. Okay, dito sa ad set level, PH, ganun pa rin, broad open audience 1. Tapos instead na messenger, dito ako sa calls. Okay, maximize number of calls. Tapos 100 pesos. August 4. 12 midnight. Then dito sa ad level, ganun pa rin. Image 1, C1H1. Then, hahanapan ka ni Facebook ng valid number. Okay, click mo lang tong edit. Mapupunta ka dun sa baba. Country code. Philippines. Ayan, +63. Miss Venice, pakibigay mo sa akin yung number mo. Para mag-send si Facebook ng code. So, yan. Tawag na kayo kay Miss Venice, ha? Orderan nyo na agad. Ayan, so nandito na.
And then, ganun pa rin, papasok ko pa rin yung image dito, remove ko lang to. Add media, add image, 1080 by 1080. Tapos yung copy natin dito, kukopihin natin. Tapos yung headline, ganun din. Okay. Then, okay na siya. Yun, that's it. So, wala bang nag-text sa'yo, Miss Venice? Okay, sige, mo natin kung walang nag-text. And then, publish. So, diretso yan sa mobile number mo. Yan. Diretso siya sa mobile number mo. Itong mobile number mo na binigay, yun yun. Diretso siya doon. Okay, walang ibang, kumbaga hindi yan pupunta sa Messenger, diretso sa mobile number mo. So, meron na tayong click to call na campaign setup. Okay? So, isa pa, last campaign setup, which is refresh ko muna to, the Facebook lead form. Okay? Yun na yung susunod natin. Okay. Create. Leads pa rin. Continue. Tapos manual leads campaign. Continue. Tapos this time naman, TOF. _ conversions. FB form. Testing. Okay? Then dito, sa ad set level, PH, ganun pa rin, broad open audience 1. And then, kanina, click to call, messenger, this time, instant forms. Ito. Okay? Then, 100 pesos ulit. August 4, 12 midnight. Tapos, pagdating dito sa ad level, image 1, C1, H1. Okay, re-remove ko tong image, add media. Pasok ko tong image na to. Tapos, replace ko lang ito nung vertical. Ayan. Yung 1080 by 1920. Click next. Then next. Done. Okay, copyhin ko ulit. Same copy. Sa primary text and then headline. Lumipat lang ako ng tab guys ha. Pareho lang yan. Parehong ads manager. Lumipat lang ako ng tab. Tapos, pagdating dito, yung call to action, pwede mo itong palitan ng, let's say, shop now. Saan na yan? Book now, download. Or get offer, pwede learn more. Yan, pwede learn more. Tapos, add form. Sa form, gagawa ka ng form dito, create form. Tapos, lalagyan mo to ng broad FB form 1.0. Okay, you can either select more volume or higher intent or rich creative. Hindi ko pa nagagamit itong rich creative na to, pero more or less, ang gagamitin mo dito, more volume. Kapag more volume, use a form that's quick to fill out and submit on a mobile device. Pag higher intent naman, meron pang another review step. Give people a chance to confirm their info. Kasi minsan yung mga tao, kahit yung lumang-lumang cellphone number na nila na hindi naman nagwo-work na or hindi naman na gumagana, yun yung lalabas. Ibig sabihin, baga, nung nagsimula silang mag-type, mag-create ng Facebook account, yung mobile number nila or yung email address nila hindi na available yon. So, doon sa higher intent, tatanungin mo pa sila doon para at least medyo may chance na tama yung, or hindi medyo, tama yung binigay nilang information. So for the sake of this demo, I'm just gonna use more volume. And the intro, it's either you can use the image from your ad or you can upload an image. Okay, uncheck muna natin to. Okay, add greeting. Headline, let's say, get the best tumbler, pet tumbler.
tumbler, buy one, take one. Okay, we offer the best tumbler, pet tumbler for your dog. Oh, pwedeng ganun. So, I'm just making this up, Miss Vinisa. You can make any changes for this one. So, questions. Let's say for example, tawag dito, please answer the questions below, or let's say by providing your information, you agree that one of our staff will reach out to you. Okay, and then it's either kukunin mo yung email ba nila or hingi ka rin ba ng number. So click mo lang tong add category, user information, ito, contact fields, phone number, yan. Pwede mong i-move to sa taas. Kung gusto mo naman tanggalin yung email, pwede mong remove to. Kung hihingi ka ng, let's say, wag niyo na tong anuhin. Wag niyo nang hingin tong mga to kasi pag nakuha mo naman yung mobile number, madali naman tawagan eh. 'Di ba? Pag tinawagan mo tsaka makukuha mo naman yung mga information na 'to eh, yung mga street address, city, blah blah blah. So, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. So, full name and phone number na lang. That's it. Tapos, kung may other questions ka pa, dito click mo lang dito and then pwedeng multiple choice. Halimbawa, which package would you want, which package would you like to purchase? Yan. Kung mga nasa real estate kayo dito guys, so pwedeng multiple properties ang binibenta nyo, at least maglagay lang kayo ng 1 to 3. 3 properties. Yan. So o kaya naman sa financial advisors, pwede kayo maglagay dito ng 1 to 3 properties lang muna. Okay, package B, and then plus sign mo lang to, package C. Ayan. So, ganito na magiging itsura niyan. So, get the best tumbler, which package you would like to purchase, etc., etc. Number 2, hingin mo na yung information, contact info, and then privacy policy. Hingin mo na yung privacy policy, ganun pa rin. Kukunin mo tong URL mo sa taas ng page mo, ilalagay mo dito sa link, itong add link na to, tapos talagay mo dito, Florence Shop Privacy Policy. Yan, pinagbabawal na technique kasi wala ka namang website, edi yan nalalagay mo. Okay? Tapos message for leads, thanks, you're all set. You can visit wala ka pa namang website, so lalagay mo lang dito, you can visit our Facebook page or exit the form now. You can visit our Facebook page or exit the form now. Dito sa GoTo website, syempre ilalagay mo itong URL mo. Okay, pupunta ka dito sa baba, add link. Tapos papalitan mo to ng visit our Facebook page. That's it. Create form. Tingnan natin kung tama yung teka, yung ayan, broad FB form 1.0. Okay. Create form, that's it. Then publish. Parang gagawa po ba yan ng website, coach? Hindi naman. Hindi naman siya gagawang website. Dadalhin ka lang doon sa page. Dadalhin mo siya sa page after nilang mag-submit ng information. Okay? So, meron na tayong 4 na campaigns. Ngayon naman, gagawin naman natin ngayon yung retargeting campaign. So, pupunta lang ako dito. Itong hamburger menu, ang tawag ko dito hamburger menu or yung all tools. Click mo tong all tools. Punta ka sa audiences.
Okay, and then what I'm gonna do is create a custom audience. Then, Facebook page. Select ko yung Facebook page. Click next. Tapos, yung lalabas yung Florence Shop. 365 days yung audience retention. And then, type ko lang dito, Florence Shop dash every one who engage FB 365. Ibig sabihin, lahat ng nag-engage doon sa page ko in the past 365 days, pwede ko silang i-retarget. Okay? So, yan yung audience name and then create audience. So, meron na akong custom audience ng FB page. Kung meron kayong IG page, create audience, custom audience. I-click nyo lang yung, create audience, custom audience, tapos Instagram account. Kanina FB o yung Facebook page natin, ngayon naman Instagram account. Kung meron kayong Instagram account. Since wala naman siyang Instagram account, so hindi tayo gagawa. So kung may website kayo, ito naman yung website. Okay, ang maximum nito is 180 days. So pag kinilik mo to, okay, since wala pang pixel yung kanyang website, so hanapan tayo ng pixel. So nasa advanced lessons yun. So babalik ako dito sa Ads Manager. I-refresh muna natin. Tapos, ang gagawin ko, magduduplicate lang ako ng isa. Kunyari itong leads. So, duplicate ko lang itong leads. Sa campaign level, duplicate. Tapos, instead na TOF, gagawin ko itong MOF or middle of the funnel. Tapos, instead na testing, tatype ko dito retargeting. Okay, and then pagpunta ko dito sa ad set level, ita-type ko dito stock audience 365. Alright, sa ad set level, yan yung naming convention ko. Then bababa ako dito sa audience plus, advantage plus audience. Kiklik ko yung switch to original audience options. Use original audience. Then, hahanapin ko na dito yung custom audience. Ito. So, click ko yung custom audience. Yun, lalabas na dito yung ginawa kong custom audience kanina. So, Florence Shop, everyone who engage FB. I-click ko yan. Tapos, pwede mo na ilagay dito yung website visitors, yung Instagram engagers, etc. So, kung meron kang multiple audiences na kinreate. Make sure na i-uncheck mo to, yung advantage custom audience na box kasi mag-i-expand yung audience mo kapag ka naka-check ito. Mag-i-expand magmula dito sa ginawa mong custom audience, dapat iyon hindi siya naka-check. Dapat naka-uncheck siya. Tapos make sure na pagdating mo dun sa ad level, dahil retargeting campaign ito, dapat iba na yung image na nandito, iba na yung copy, parang something like, hey, it looks like you have visited our website or it looks like you have engaged with our page. Here's a coupon code na pwede mong gamitin para magkaroon ka ng discount. Something like that. So parang iba ng ibang image na or ibang offer na yung makikita dapat nila. Hindi siya pareho doon sa TOF. Okay, so what I'm gonna do is publish. Publish without adjustments lang. Okay? That's it. Pansit. Okay, so meron na tayong, kompleto na yung campaign setup mo. Meron ka ng retargeting campaign, yung MOF mo, tsaka meron kang TOF na FB form, click to call, click to, anong tawag dito, click to message, tsaka click to message via sales campaign, tsaka click to message via leads campaign. So, bahala ka na mag-test dyan kung aling campaigns yung magme-make sense sa'yo at kung alin yung campaigns na nagbibigay sa inyo ng mas magandang result. Okay? Now, let's go to the answer and question and answer. Punta tayo dun sa pinakataas. Pwede po bang gawa ng campaign yung previous post mo na may uploaded pictures na ng products? Or need talaga gawa ng bago? Pwede naman po, Miss Angel. Pwede mong gawin yung ginawa mo yung previous post sa messaging campaign. Ang gagawin mo lang doon is pupunta ka lang dito sa
Let's say for example, itong sales campaign. Ito, pupunta ka dito, tapos pupunta ka sa ad set level mo. Depende kung anong ad set level mo ipapasok. Pupunta ka sa ad level, tapos i-duplicate mo lang to, yung ad na yon. Okay? Then, instead na create ad, ang gagawin mo is click mo tong drop down, tapos use existing post. Since wala pa namang existing post si Miss Venice, wala tayong makikita dito. So ito i-click mo, select post, tapos wala kang makikita dito kasi bago lang yung page na. Pero pagka may mga na-post ka na, lalabas yun dito. Okay, Dukes. And then, sino pang question? Saan po mapupunta yung info na na-input nila, coach? Mapupunta yun doon sa lead center, si admin. Okay, dito mo siya makikita, admin. Hindi ko kasi makano yung pangalan mo, walang pangalan, admin lang yung nakalagay eh. So dito mo siya makikita kapag nag-opt-in na siya. Kapag yung Facebook lead via click to message, makikita mo yun doon sa messenger ng page mo. Okay, makaka-receive ka ng message sa page. Pero kung Facebook lead form, dito mo siya makikita sa all tools. Tapos hanapin mo yung lead center. Asan na ba yung lead center dito? Lead center. Ito. Instant form. Pwede mo tong i-click. If I'm not mistaken. Tama ba? Ito. Instant forms. Yun. Dito mo siya pwedeng i-download yung mga leads mo. Halimbawa, gusto mong i-download yung mga leads na nag-opt-in. Pwede mong i-click. Halimbawa, itong yung ginawa natin kanina, FB Form 1.0. Tapos, actions. Dapat meron yan dito. Ano eh. Lalabas yun dito yung download na ang tawag dito, na button. Kasi wala pang laman eh. Okay? Pero pagka messaging campaign, automatic yun, papasok yun sa messages mo sa Messenger ng iyong page. Okay, sa 4 na campaigns, kailangan po ba same images across all 4 campaigns or pwede iba-iba based sa kung anong purpose mo? Pwedeng iba-iba, Miss Kate. Okay, depende yun sa kung anong objective mo. Tapos, check mo na lang kung sino dun sa kanila yung mas magbibigay sa inyo ng magandang results. Okay? Sir, if nakaduplicate po yung ads, maduplicate din po ba, sir, yung budget? Yes, Miss Sheila. So if you duplicate another ad set, then that would mean it would require another budget. So let's say meron kang 5 ad sets, that would be 500 pesos per day. Kasi 100 pesos per ad set tayo. Dahil ABO yung gamit natin. Okay? Ad set budget optimization ang tawag. Pwede ba include yung existing cold leads from outreach? What do you mean, Miss Apple? Pwede ba include ang existing cold leads from outreach? Hindi ko gets yung tanong mo, Miss Apple. If you can unmute yourself, then Okay. Bakit isa lang ang nilagay nyo na pet store supplies interest sa audience targeting? Hindi po. Sir Raymond, the reason why I want to put only one interest targeting because I want to know which interest works best. Kapag maraming interest yung nandoon, hindi ko alam kung anong interest yung nag-work. Okay? So, one interest, one ad set, one ad, 100 peso budget, one campaign. So, isa-isa. One lang. Okay? Wag mong pagsama-samahin lahat ng naiisip mo na bibili ng produkto mo. So, mag-isip ka lang ng isang target buyer persona and then you find that interest targeting sa loob ng Facebook. Kasi kapag ang dami mong naiisip na target persona na bibili ng product mo, remember this. If you sell to everyone, you sell to no one. Okay? So, ganun po yun. Pag lahat ng tao binibentahan mo, walang tao na mahirapan sa Facebook maghanap ng ng target audience mo kung lahat i-stack mo doon. Okay, kaya technically I usually put one interest and small budget. Tsaka pag na-test ko na yung interest na yon,
then move on ako sa bagong interest. Okay, depende sa naging result. So bali isang campaign, hati po yung dalawang ad set sa 100, hindi po. Per ad set 100 pesos, Miss Lovely. Then bakit po hindi okay yung recommended ni Facebook? Kasi nagte-testing pa lang tayo, Miss Lovely. Okay? So we want to have a full control muna dahil wala pa tayong data. Okay? Sundin mo lang muna yung instinct mo bago kay Facebook. Tapos pagka meron ka ng working campaigns na winning campaigns, then you can use the recommendation. Boss, paano pala if yung landing page ko is gusto ko Shopee and Lazada, okay pa din po ba yung engagement doon or ibang funnel na? Traffic link clicks na ang gagamitin mo, Miss Lovely. You want to send traffic to your Lazada pages. Okay, ito na yung isi-select mo, Miss Lovely. Itong campaign na to. Asan na yan? Nasaan na tayo? Balik tayo dito, Ads Manager. Pag Lazada, Shopee ka, ito na yung pupuntahan mo. Itong create traffic ang gagamitin mo. Para cheap, mura yung traffic link clicks papunta sa Lazada. Okay? So, pwede rin naman yung messaging campaign pero ilalagay mo yung link ng Lazada, Shopee mo sa loob ng messages. Okay? Regina, if service industry, ano pa mas okay? Sales or engagement na CTM? Optimize for leads, Miss Regina, especially kung yung services mo nagkakahalaga ng thousands of pesos, optimize for leads. Nagtuturo din po kayo, coach, about Pixel. Yes, nasa ano po siya. Nandun po siya sa senior specialist course, tsaka doon sa anong tawag dito? So 100 pesos Facebook ad strategy na course. Okay? For car dealership, car sales, ano po pwede nyo ma-suggest na campaign objective? Lead generation po. Click to message, Sir Herald. Okay? Sir, if naka-duplicate po ads, ma-duplicate din po ba, sir, yung budget? Yes. Sa baba po, tabi ng boost yung DL. Hindi ko mag-gets. Ano po pinaka-effective na campaign for loan consultant or real estate agent? Try lead generation, Infinity South Marketing. Okay, lead generation po. The reason why you want to optimize for lead generation because your product is worth millions of pesos kasi. So no one is going to make a purchase doon sa mismong website mo agad-agad na maglalabas ng credit card para bilhin yung 5 milyong piso na property. So you need to nurture them. The reason why sa real estate kasi mga loan consultant na loan, mga ganyan, it may take some time before your target audience before they make a purchase or before they become a paying customer. So lulutuin mo ng gusto yan, no? So recently yung mga estudyante kong previous students ko, sabi nila yung sales campaign daw, mas maganda daw yung quality ng leads na pumapasok. So you can try sales campaign na setup, Infinity South. Okay? Yung mga hindi po nagre-reply sa IG, hindi ko gets. Sa leads po ba, pwede ka din mag-set ng interest, for example, basketball? Yes. Pwede po. So pwede po ba iba-iba audience kada ad set? Yes, tama po, Miss Lovely. Isang interest lang, sir, sa isang ad. Sorry na wala ata ako. Yes, tama po, Miss Ana. One offer, one interest, one campaign, one audience targeting, 100 pesos. So yun muna iti-test mo. Sabay-sabay na test po when it comes to interest or just one at a time pala. Depende, Miss Lovely. Kapag marami kang pera, okay, kung hindi mo problema yung pera, kahit ilang interest ang ilagay mo, depende dun sa budget na willing kang i-spend for testing. So magdidepende po yun sa inyo. Pero kung medyo controlled yung budget mo, medyo gusto mo ng anong tawag dito, conservative testing, then pa 100 ka lang until such time na makakuha ka ng combination na maganda. Okay? Paano po pag travel agency, Miss Regina, pwedeng lead generation or engagement, depende.
check mo yung quality ng leads na pumapasok sa engagement or versus sa quality ng leads na pumapasok sa lead generation campaign. Okay? So you test and verify. Bakit niyo po recommended ang leads when it comes to thousands of pesos yung worth ng products? Miss Angel, nasagot ko na to kanina kasi kailangan mong lutuin yung leads mo. No, hindi yan kamukha nung 500 peso product na kapag nakita yung ads mo sa newsfeed nila without even thinking so much, pwede nilang bilhin. So pag leads, pagka yung products mo is worth tens and millions of pesos, mahaba ang customer journey niya. Nakausap mo ng January, most likely mag-convert yan July or August. Nakausap mo ng August, most likely after 3 months pa yan, after 6 months, after 1 year. So kailangan mo yung contact info. Ibig sabihin, kailangan mo yung mobile number, kailangan mo yung email para lulutuin mo siya para maging sale. Okay, Miss Angel? I hope that makes sense. Magkano po enrollment sa 100 peso ad budget course? 5,499 po, Sir Raymond. Okay? Paano po napapalusot ng ibang gumagawa ng ads yung online casino kahit bawal po sa FB? Hindi ko po alam kasi hindi po ako tumatanggap ng online casino. Okay? Maraming nag-i-inquire sa akin na i-run ko daw yung ads nila na online casino. Hindi ko po tinatanggap. Hindi po ako tumatanggap ng online casino, ng gambling. So, kaya hindi ko po masasagot yung tanong niyo po, Miss Johnny Lynn Sosa. Okay? Coach, ba't po yung sa akin may nakalagay na account spending limit reach? Kasi bago lang din yung account mo, admin. Usually, ganyan talaga nangyayari. So, it may take some time before ka makapagkaroon ng bagong slot for you to be able to spend more. Okay, usually sa pagbagong account, nangyayari yan. Okay? For work abroad, ano po maganda? Lead generation po, Charlo. Si Maju, for a clinic, ano po maganda piliin? Lead generation po. Admin, paano po pag final ads na po, pag samasamahin na po ba yung lahat ng interest? Yes. Especially kapag meron ka ng winning interest, pag samasamahin mo na sila sa isang campaign. Recommended po ba na maraming interest ilalagay na sa 20 interest po kasi nilalagay ko sa isang ad? Hindi po. Kasi hindi po alam ni Facebook kung sino hahanapin niya, Miss Angel, kapag pinagsasama-sama mo dun sa isang ad set, yung interest. Mga instrument coach like surveying instruments po, try nyo po between leads and sales. Okay? Paano malalaman kung hinog na yung campaign mo and need na mag-move on the next? Kapag at least 50 conversions ka na doon, 50 sales or 50 leads. Paano po mag-target ng OFW or seaman, selling condominium po ako, real estate agents? Try mo yung frequent travelers or frequent international travelers, Sir John. Okay, mas maganda po mag-set ng budget sa campaign versus sa ad set. Depende. Okay, pag nagte-testing ka, ABO or sa ad set ako naglalagay, kapag ka-scaling, pwede ka maglagay sa campaign level. Okay, coach, gagamitin po ba natin bukas yung sinetap natin na ads? Hindi na po. Pwede mo nang i-pause or pwede mo nang i-delete. So, okay na tayo dun. May workaround po ba para mag-target ng members ng FB group? Dati. Pero sa ngayon, hindi ko na masyadong inaano yung members ng FB group. Ang tinetest ko is interest or demographics targeting. Coach, ilang days po itetest yung ad sa targeting? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Nandoon po yung framework, binigay ko dun sa inyo, yung 100 pesos Facebook ad strategy framework, nandoon po siya. So I'm gonna send you, kung hindi nyo pa na-download yung framework, ito, i-send ko dito sa PDF, yung PDF file. Okay?
If you want to learn this lesson live, pwede pa kayong mag-join up until September 30. Okay? Yung 100 pesos Facebook ad strategy, pwede nyo pong matutunan ng live yan hanggang September 30. Okay, makaka-join pa kayo ng bi-monthly coaching calls up until September 30. Okay? Pa-upload po ulit nitong session sa Telegram. Hindi po sa Telegram, Miss Ana. Ina-upload po natin yung session doon sa dashboard po ninyo. Kung hindi niyo po alam kung nasaan yung dashboard, go back to our email, nandoon po yung instructions. Okay? Kung paano ibubuksan yung dashboard po ninyo. Alright, hopefully marami pong coach, how to post the ads. How to post the ads, simple lang. Balik tayo dito. Ito lang, Miss Venice. Ipopost mo lang dito, kaliwa, 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 kaliwa. Ayan, nakapost na siya. Okay, kung gusto mo namang i-delete, ayan, yung box na yan, tapos punta ka dito. Ayan, delete campaign. Okay? Alright, so maraming salamat guys for attending this training for our day 3. Bukas, pag-uusapan naman natin how to read the metrics. Okay? Anong mga metrics ang kailangan mo in order for you to be able to check if you are on track do sa campaigns mo, and paano mo i-arrange yung column para magkaroon ka ng magandang view ng performance ng campaigns mo. Alright, so see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. And then pag-uusapan natin again yung Facebook Ads metrics, and hopefully marami kayong natutunan for today's lesson. Thank you so much, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.